Good morning po sa inyong sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po dito sa ating Tabsong Viewpoint. Okay? Balik po tayo sa ating talakayan, ano? So, may gusto po akong i-share sa inyo, ano, yung pinaka good news natin. Yung ang binalita sa kamakailan lang or ngayon lang itong balita na to, article from ating mainstream media outlet. Okay? So ang good news po ay nakalagay dito ang Philippine economy daw po ng 2024 is mabilis yung paglago ng ating ekonomiya. So nakapagtala po tayo ng 5.7% na stable growth rate ng ating ekonomiya. So, para sa akin po, para dito po sa Tabsong, ito po yung mga indication na ang ating bansa ay nasa right direction. Pag yung pong ating ekonomiya ay nag-stabilize at mabilis yung paglago, yan po ay indication na yung government, tama po yung ginagawa nilang mga hakbangin sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Okay, economy. So, ibig sabihin po dito, good news po ito para sa ating mga kababayan na umaasa na maunlad na pamumuhay. At naniniwala po ako na ito po ay madadagdagan ito at mag-i-increase ito kung ating tayo mga taong bayan ay makikiisa dun sa layunin ng ating government. So again, yun nga po dito sa ating Tabsong, ang advocacy po natin dito ay maging magsuporta doon sa ating bansa. Suportahan natin yung mga ginagawa ng gobyerno para mapaunlad palalo ang ating ekonomiya. Kasi sino po ang magbi-benefits pag maunlad ang ating ekonomiya? Walang iba po kundi ang mga taong bayan din. Okay? Kaya nga po dito sa Tabsong, lagi kong sinasabi na tayo po ay magsusuporta sa ginagawa ng government or sa bansa lang natin tayo magsusupport. So, lahat na po ng magagandang nangyayari sa ating bansa, dapat po ay ating suportahan yan kasi para po yan sa ating pag-unlad ng mga mamamayan. So, napaka-importante po nun. So, yun po yung ating good news ngayon at naniniwala po tayo na masusustain natin yan kung tayo pong mga Pilipino ay nagkakaisa. Kaya nga dito po sa Tabsong, lagi po nating nilalabanan yung mga issue na nagkakawatak-watak tayo. Okay? Isa na po ditong issue, ang pinakamabigat ay yung tinatawag na fake news, disinformation at false narrative. So kamakailan pagka nagbabasa kayo ng mga article or mga blog, video post or blog, makikita po natin dito kung paano nila sinisiraan yung ating gobyerno. Kesyo ang government daw ay sobrang lala na ng pagbagsak ng ekonomiya. So again, yan po ay pinapalabas ng tinatawag nating mga fake news vlogger, influencer at mga fake news peddlers. So dapat po nating i-counter yan sa pamamagitan po ng tinatawag nating authentic data na pinapalabas ng gobyerno. Katulad po nito, ito po itong example ng authentic data na inilalabas ng government. So yan po ay masusing pinag-aralan ng mga expert, kaya nilabas nila yung data na yan. So yan po ang dapat nating paniwalaan. Hindi yung mga pinagsasabi ng mga tinatawag nating fake news peddler, fake news peddlers at saka mga vlogger na yung tinatawag nating na disinformation na yung mga nagpapakalat ng tinatawag nating fake news. Yan po ay naglipana po yan sa social media. At yan po ay mababasa natin madalas na bibigay lang sila ng mga diskurso or yung mga negative information na kung saan
nakakasira po dun sa pananaw ng mga ating kababayan. Nawawalan po ng trust sa government. So yun po ang objective ng ating nilalabanan ng mga fake news peddler, fake news narrative at mga false information na yan po ang dapat nating bantayan. So again, lagi po nating tatandaan na tayo pong mga taong bayan ang makakapagpatigil diyan sa mga naglilipa ng fake news at disinformation na yan. So, again, yun po ang ating pilit na nilalabanan natin. So, sana po magkaisa tayo mga Pilipino doon sa paglaban sa ganitong fake news, disinformation at false narrative. So again, napaka good news po ito. Ang ating economy ay nag-increase ng 5.7% last year. So ginugol po ng administration na ito na ma-maintain yung upward trend ng ating paglago ng ekonomiya. So ang isa lang pong nakakasama dito is, although nakikita na natin yung tinatawag na data, authentic na data na pinalabas ng ating gobyerno, yan po ay pilit na sinisiraan. Actually, nakakalungkot nga pag every time lalabas po ng good news ang ating gobyerno at nilalabas ng mga mainstream media, mapapansin po natin dun sandamakmak yung mga comments at negative sentiments na pinapalabas dun. Ngayon, yun po ang ating aaralin ngayon. So sino ba yung mga sino itong mga madalas mag-comment na ito sa mga sa social media. So dito po sa ating aaralin ngayon, aalamin po natin kung sino po yung mga nagpapalabas na yan ng mga negative comments. I-identify natin kung ano-ano ang mga yan, ano ang layunin yan, at sino-sino yung mga yan. Ayon po dito sa ating binabasang article, meron pong tinatawag na bots, o yung tinatawag na automated account on social media platform that simulate user behavior to spread fake news. They use trending topics in hashtag to reach broader audience. So ito po yung isang klase ng automated account. So nagpapanggap po itong individual, pero actually ito po ay bots na tinatawag or automated. So pwede po kasi itong isang tao lang yan, pero nagme-maintain siya ng several bots or 100 bots on this account. Ibig sabihin, minamanipulate po nila yung tinatawag na user. So nagpapanggap po itong mga user at pero automated siya, automated account. So meron din pong binabanggit dito na tinatawag na trolls. Okay, ano ba itong trolls na to? So nakalagay dito sa article, trolls are individual who create social media account specifically to spread fake news and provoke reaction. So ito po yung mga trolls, ito yung kadalasan makikita natin pagka ang isang mainstream media ay nag-post ng isang article, mapapansin po natin doon sa comment section, sandamakmak na comment. Kadalasan po makikita nating mga sentiment is negative comments doon sa ipinost na article ng isang media outfit. So yan po ay coordinated na effort. Ang pagkaganyan pong coordinated effort, ang tawag po dyan ay trolls. So dito po sa trolls, paano natin ito malalabanan? Kasi yan po ay may definite na purpose po yan. Ang purpose po niyan ay to post para maantig po yung damdamin na makakabasa ng comment ng trolls. So it's either napaka-contradicting po niyan doon sa sinasabi ng article or sinisiraan yung information about dun sa article, at yun lang, napakasimple lang po, nagko-cause siya ng yung sama ng loob, nagko-cause siya ng sama ng loob doon sa nakakabasa. Yun po yung pinaka-purpose niyan.
Kaya tayo pong mga individual, every time magbabasa po na tayo ng mga article, regarding sa mga article na patungkol dun sa government data, yan po, dyan po galit na galit yung mga ganyan mga trolls. Kasi ang main purpose po nila is siraan yung mga pinapalabas na information ng ating government. So, dyan po nila inilalaan yung kanilang effort, bantayan yung mga pinopost ng mainstream media, at ang trabaho po nila dyan ay i-discredit, siraan, at bigyan ng pagdududa yung public na nakakabasa nun. So, pinaka-the best po niyan, paano natin lalabanan ang trolls? It's dalawa lang po yan. It's either troll the trolls, yung madalas sinasabi na i-troll mo daw yung trolls para ma-defeat yung purpose. At ang tingin ko po pinaka-effective niyan is automatic po pag nakapasa tayo ng mga post or comment na negative dun sa actual na sinasabi ng article, pinaka-the best po niyan ay huwag tayo maniwala dun sa comment na yon, kasi yan po ay nakadesign para tayo pong mga nakakabasa ay magalit doon or hindi maniwala doon sa article na ating binabasa. So yun lang po yung purpose nun, pag watak-watakin tayo. So dapat pinaka-the best po niyan, i-ignore natin yung mga comment na yan ng troll, and then mag-focus po tayo doon sa article na pinasa natin at tayo mismo i-research natin kung yung article na nabasa natin is meron pong basihan at katotohanan. So yun, wag po tayo madadala emotionally dun sa mga comment at saka reply ng itong mga tinatawag na trolls. Okay? At ang ano po nakalagay dito, yung real people, open and intentionally real users share fake news due to overconfidence in their ability to identify truth and preference for novel information. So yun nga po yung tinatawag na trolls. Actually, dun sa term na trolls po, individual trolls lang yan. Pero may tinatawag pa kasi tayong troll farms, o yung a group of trolls na minamanage ng isang certain entity para magpalaganap ng kanilang agenda or yung tinatawag na false narrative. So iba pa pong discussion yun. So tayo dito ang sinasabi lang natin is yung very common na nababasa natin pag naglalabas ng article ang mainstream media patungkol sa mga data na inilalabas ng government. Okay? Ito po yung mga trolls na kadalasan dinudumog po nila yung comment section ng article para maglagay doon ng mga comment na negative. Walang ginawa kundi i-incite yung ating emotion, yung mga nakakabasa natin, para wag tayo magtiwala doon sa article. Yun nga po, uulitin natin, kinakailangan po nating i-ignore yung ganong mga comment, at kasi yun po ay nakadesign para sirain lang ang pananaw natin sa gobyerno. So dapat po mag-focus tayo dun sa nilalaman ng article at dun po natin pagbasihan kung totoo yung sinasabi. Huwag po tayo magpapadala. I mean, marami po kasi sa atin na nabasa lang yung pinaka-caption. Hindi nila binabasa yung main article nung pinost ng mainstream media. Kundi ang binabasa nila is yung mga comment ng mga tao or ng mga tinatawag na trolls. So doon sila nagkakaroon ng idea, ay oo, tama itong comment nitong trolls na to, oo nga. Dapat mali po yung ganung gawain. So ibig sabihin, huwag po tayo magpabiktima sa mga ganung scheme. Kasi again po, itong trolls na to, yan po ay may purpose. Nakadesign po yan para guluhin or i-distract yung katotohanan na pinapublish ng government. So dapat pong maunawaan ng mga kababayan natin or tayo mga nagbabasa sa social media na itong mga comment section na yan, dapat po ini-ignore natin yan. Or yung mga comment, huwag na tayo mag-scroll. Hindi naman, again, pag nag-scroll tayo tapos nag-like tayo, or nag-comment tayo ng anything, is nagkakaroon po yan ng Anyway, mahirap timbangin po kasi yan eh. Depende kasi yan sa appreciation eh. Pero ang goal po kasi natin dito
sa ating tinatalakay is ma-prevent natin yung pag-spread ng false narrative, fake information, fake news at saka disinformation. Yun po ang pinaka-goal natin. So again, ito pong trolls na to ang isa sa mga gumagawa ng ng paraan para magbigay ng discord doon sa mga netizen na nagbabasa ng article sa social media. So again, napaka-importante po na huwag tayo mag-engage dito sa mga troll na to. Madali naman po kasing malaman or ma-identify na isang troll ang nagko-comment do isang article. Kasi ang pag binasa po nila yung article, ang nakalagay na comment doon, it's either dinidiscredit nila yung information dun sa article or nagbibigay ng maling comment malayo dun sa sa tinatalakay ng article. So automatic po pag nakabasa tayo ng ganung mga comment malayo dun sa topic, sinisiraan yung authenticity noong information which is galing naman yung sa government. Yan po ang matatawag nating troll comments. Yan po ay dapat i-ignore natin. Yan po ang napaka importanteng gagawin. So again, babasahin po natin itong mga paraan para ma-identify natin yung bang nagpapakalat ng fake information ay nagko-cause lang siya ng sama ng loob sa mga nakakabasa. Okay? So nakalagay dito, basahin natin, bots and real people deeper in how they spread fake news. So ang bot po, yung tinatawag na bots, yung automated account or yung computer ang gumagawa nito. Bots are automated account that simulate human behavior to spread fake news quickly and efficiently. Ibig sabihin itong bots po nagpapanggap itong real person para mag-simulate siya ng human behavior. So napaka na po kasi na sophisticated na po kasi ang ating mga tools na ginagamit sa pag-spread ng fake news ngayon. So gumagapit na po sila ng tinatawag na simulated human behavior sa pamamagitan ng bots. Okay, akala po natin ang kausap natin ay tao pa. Yung pala ang kausap natin ay robot. So be careful po pag mag-i-engage kayo sa mga troll. Baka kasi nabibiktima kayo ng tinatawag nito, yung bots, automated accounts. Hindi ninyo alam, nakikipagdebate na pala kayo sa robot. So yun ang pinaka-the best po, pinaka-importante pag na-identify po natin na yung comments or reply sa isang sa comment section ng binabasa nating article. Careful po tayo kasi ayon dito sa ating binabasa, posible daw pong ang ating kadebate ay hindi na tao kundi simulated human behavior ng automated accounts or yung bots. Okay? So isa po yan sa, 'di ba? Imagine nakikipagdebate ka sama ng loob mo pero ang kadebate mo lang pala ay robot. 'Di ba? So maging aral po yan sa atin na never engage sa mga trolls na yan. Okay? So dito po nakalagay dito yung strategy. Ano ba yung strategy na ginagawa? They use trending topics and hashtag to reach a broad audience, often targeting influential user to amplify their content. So may mga strategy po yan. Again, yung sinasabi ko nga po, huwag tayo mag-i-engage dun sa tinatawag na trolls. Kasi po may strategy yan na ginagawa. Ang purpose lang po niyan ay magbigay ng discord dun sa ating mga kababayan or yung magbigay lang ng antigin lang yung ating damdamin, masira yung pananaw natin sa government, which is yan po ang ating dapat labanan. Yung pinagwawatak-watak tayo sa pamamagitan nitong mga tools na ginagamit ng mga fake influencer, fake news blogger, at saka fake news peddlers. Yan po yan. Actually, dun sa nabasa kong article po, malawak po kasi yan. May mga tinatawag na level po yan eh. Nag-uumpisa yun sa mga kagaya natin na nagbasa ng article, tapos naniwala tayo dun sa article, yung pala fake news yun at disinformation, tapos i-share natin. Tapos ang masaklap nito, yung nag-post ng fake news at saka disinformation, yun pala ay
simulated human behavior ng isang robot o yung bots na tinatawag. So, ibig sabihin, pinalo natin yun, tapos ang nababasa nating madalas dun ay mga fake news, disinformation, at saka false narrative. Tayo pong mga ordinaryong user ng platform ng social media is nabibiktima. Okay? May mga hierarchy po yan, nag-uumpisa sa atin. So, ibig sabihin, kung tayo po ang nabibiktima niyan, mga fake news na pag-spread na yan, ibig sabihin, tayo din po ang makakapagsolusyon dyan. Ang pinakasolusyon po natin, alamin po natin itong mga strategy na to na ginagamit ng mga fake news peddlers para at least maging aware po tayo, para ma-prevent natin maging kasangkapan. Maiwasan po natin yung sarili natin maging kasangkapan nitong mga nagpapakalat na to ng fake news, disinformation at false narrative. So ang kasunod po niyan is yung mga trolls na. Trolls and then trolls farm. Tapos may nagme-maintain po yan dun sa tinatawag na troll farms. According dun sa sa investigation dun sa Congress Senate hearing dun sa paglaganap ng fake news na nabanggit po doon sa hearing na yan daw po ay nagkakaroon ng mga financing scheme. Ibig sabihin, yung mga trolls na to, troll farms, nagkakaroon po ng pondo yan. Binibigyan yung mga member niyan para mag-spread. Ibig sabihin, ano po yan, merong kapalit na monetary reward according dun sa investigation dun sa ating napakinggan sa Congress. So ngayon, inaantabayanan po natin yan, dapat po abangan natin yung mga hearing na yan. Isa din po yan paraan para ma-expose sa atin yung mga ginagawang pag-spread na yan ng false information. So dapat po abangan natin yung mga susunod na hearing para ang importante po doon matutunan natin kung paano tayo makakatulong doon sa government para maiwasan natin yung paglaganap ng fake news, disinformation at false narrative na pinapakalat ng mga fake news blogger, influencer at saka peddlers. Yun, mahaba pa yung discussion na yan. And then every time i-discuss po natin yan kasi naniniwala po tayo dito sa Tabsong Viewpoint na pag paulit-ulit po nating tinatopic yung isang patuloy po nating ikino-content yung isang topic para makatulong dun sa effort ng gobyerno na matigil itong ganitong klaseng gawain. Naniniwala akong pag paulit-ulit po yan, yung ating mga audience makakapanood nito is magkakaroon sila ng well-informed na pananaw sa pag-appreciate ng kanilang mga nababasang information sa social media space. Yun po ang topic natin ngayon. Sana po ay marami kayong natutunan at may natutunan kayo. Kung may question po kayo, please comment lang po dun sa ating comment section para at least masagot po natin yan. At sa mga hindi pa po naka-subscribe at naniniwala po kayo na ang tanging solusyon sa pag-unlad ng ating bansa ay ang pagsasama natin bilang isang community, ang pagsuporta natin sa ating bansa at wala nang iba. Again, ang pagsuporta po natin sa political personality ay nagtatapos lang sa balota at sa pagboto tuwing eleksyon. After nun po, magbabantay na tayo dun sa performance ng ating binoto at ang tangi po nating susuportahan ay ang effort ng government para sa pag-unlad ng ating bayan. So yun lang po at maraming salamat at sa inyong lahat dyan, peace.